Kapag inaalagaan natin ang mga nakatatandang mahal sa buhay, madalas tayong naghahanap ng malinaw na senyales na may mali. Isang biglaang pagkahulog, isang seryosong diagnosis, o isang emerhensya. Pero paano kung ang mga palatandaan ay hindi malalakas o halata? Paano kung dumarating sila sa tahimik, banayad na bulong, mga banayad na pagbabago na dahan-dahang lumalantad sa paglipas ng panahon? Ang pagkilala sa mga tahimik na palatandaan na ito ay maaaring mahirap, ngunit madalas silang pinakamahalagang pahiwatig na maaaring papalapit na ang isang tao sa huling taon ng kanilang buhay. Kung ikaw ay nag-aalala o nababahala tungkol sa isang nakatatandang miyembro ng pamilya o kaibigan, ang video na ito ay para sa iyo. Ang huling kabanata ng buhay ay isa na inaasahan nating lapitan ng may dignidad, kaginhawahan at pagmamahal. Ang pag-unawa sa mga banayad na senyales na maaaring ipinapadala ng iyong mahal sa buhay ay makakatulong sa iyo na maghanda ng emosyonal at matiyak na matatanggap nila ang pangangalaga at suporta na talagang nararapat sa kanila. Sa video ngayon, gagabayan ko kayo sa 3 banayad ngunit makabuluhang palatandaan na dapat bantayan. Mga palatandaang makakatulong sa inyo na makilala kung ang inyong nakatatandang mahal sa buhay ay malapit nang matapos ang kanilang paglalakbay. Ang mga palatandaang ito ay hindi nangyayari ng magdamag. Hindi sila palaging dramatiko. Pero kapag natutunan mong makita ang mga ito, makakasagot ka ng may higit na malasakit at kabaitan na nagpapagaan sa kanilang karanasan at sa iyo. Ito ay hindi tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa kamalayan at paghahanda at tungkol sa paggalang sa mahalagang oras na natitira kasama ang mga pinakamamahal natin. Kaya magkasama nating tuklasin ng mahinahon ang mga palatandaang ito upang mas maging handa ka na tahakin ang landas na ito ng may pag-unawa at biyaya. Tanda una, unti-unting pagbaba ng lakas at kakayahang kumilos. Isa sa mga pinakamaagang at pinakamaselan na palatandaan ay ang mabagal ngunit tuloy-tuloy na pagbulusok ng pisikal na lakas at kakayahang kumilos. Ito ay hindi lamang tungkol sa paminsan-minsan na pagkapagod. Ito ay isang progresibong pagbabago kung saan ang mga pang-araw-araw na gawain na dati ay madali ay nagiging lalong mahirap. Halimbawa, ang paglalakad kahit maikling distansya ay maaaring magsimulang maging mahirap. Maaari mong mapansin na ang tao ay nangangailangan ng higit pang tulong sa balanse o nagiging hindi matatag sa kanilang mga paa. Mga aktibidad tulad ng pagtayo mula sa isang upuan, pag-akyat sa hagdang bato, o kahit ang paghawak ng mga bagay ng matatag ay maaaring unti-unting mangailangan ng higit na pagsisikap o tulong. Ang pagbagsak na ito ay madalas na nangyayari ng tahimik at unti-unti sa halip na sa pamamagitan ng biglaang insidente tulad ng pagkahulog o pinsala. Maaaring magpakita ito bilang mas mabagal na paglalakad, mas maiikli na distansyang nilalakbay o mas madalas na pahinga. Sa pisyolohikal na aspeto, ito ay sumasalamin sa natural na pagkasira ng katawan. Ang mga kalamnan ay nawawalan ng lakas, ang mga buto ay nagiging mas marupok at ang koordinasyon ay humihina. Ang mga pagbabagong ito ay hindi lamang nakakaapekto sa paggalaw, kundi pati na rin sa pangkalahatang tibay at lakas. Maaaring mapansin ng mga miyembro ng pamilya na ang kanilang mahal sa buhay ay hindi na gaanong nais o kayang makilahok sa mga pisikal na aktibidad o libangan na dati nilang kinagigiliwan. Sa kasamaang palad, ang pagbawas sa aktibidad na ito ay maaaring lumikha ng isang siklo. Ang mas kaunting paggalaw ay nagdudulot ng pagtaas ng panghihina na nagreresulta sa karagdagang pagbulusok. Ang maagang pagkilala sa senyales na ito ay maaaring magbigay daan sa mga pagbabago sa pangangalaga. Marahil ay magdagdag ng banayad na pisikal na therapy, mga ehersisyo para sa balanse, o simpleng pagiging mapagpasensya at sumusuporta habang bumabagal ang paggalaw. Palatandaan, Abdad 2. Mga pagbabago sa mga gawi sa pagkain at timbang. Ang pangalawang banayad na palatandaan ay kinabibilangan ng mga pagbabago sa gana at nutrisyon na madalas na hindi napapansin o nalilito bilang mga maliit na issue. Ang mga matatanda na malapit na sa katapusan ng buhay
ay madalas na nakakaranas ng unti-unting pagbaba ng gana sa pagkain. Maaaring kumain sila ng hindi gaanong madalas o kumuha ng mas maliliit na bahagi at ang kanilang kasiyahan sa pagkain ay maaaring kapansin-pansing humina. Ito ay hindi isang panandaliang pagkawala ng gana sa pagkain, kundi isang patuloy na pagbabago na maaaring magresulta sa makabuluhang pagbaba ng timbang sa paglipas ng panahon. Maraming dahilan sa likod nito. Ang metabolismo ng katawan ay natural na bumabagal habang tumatanda, na nangangahulugang mas kaunting kalori ang kinakailangan. Ang sistema ng pagtunaw ay maaaring hindi na gumana ng kasing epektibo at maaaring lumitaw ang mga problema tulad ng hirap sa pagnguya o paglunok. Bukod dito, ang mga pandama tulad ng panlasa at pangamoy na nagpapasaya sa pagkain ay kadalasang humihina, na nagiging dahilan upang hindi maging kaakit-akit ang pagkain. Ang pagbawas ng timbang sa kontekstong ito ay hindi lamang tungkol sa hitsura. Mayroon itong seryosong mga epekto sa kalusugan. Nagiging sanhi ito ng karagdagang panghihina ng kalamnan, nagpapababa ng depensa ng immune system, at nagpapataas ng pagiging vulnerable sa mga impeksyon at sakit. Dahil dito, dapat mag-ingat ang mga tagapag-alaga kapag ang isang matanda ay nagsimulang kumain ng mas kaunti o mawalan ng timbang ng walang malinaw na dahilan. Ang pagkonsulta sa mga propesyonal sa kalusugan ay makakatulong upang matugunan ang mga isyong ito o kahit papaano ay makapaghandog para sa mga pagbabagong darating. Palatandaan 3. Pagtaas ng pagkapagod at pagbabago sa mga pattern ng pagtulog. Ang ikatlong banayad na palatandaan ay ang pagtaas ng pagkapagod na sinasamahan ng pagbabago sa mga pattern ng pagtulog. Ang mga matatanda sa kanilang huling taon ay madalas na mukhang pagod kahit na sila ay nagpapahinga. Ito ay hindi ordinaryong pagod. Ito ay isang malalim at patuloy na pagkapagod na nakakaapekto sa kanilang kakayahang gumana araw-araw. Maaaring madalas silang matulog sa araw o matulog ng mas mahabang oras sa gabi, ngunit pakiramdam pa rin nila ay hindi sila nakakabawi ng tulog. Ang kanilang tulog ay maaaring maging pira-piraso, nagigising ng maraming beses sa gabi at nahihirapang makatulog muli. Minsan, ang pagkapagod na ito ay sinasamahan ng mga episode ng kalituhan o antok sa araw, na maaaring maging nakababahala para sa matatandang tao at sa mga taong nasa paligid nila. Ang mga pagbabagong ito ay nagpapakita ng pagbagsak sa kakayahan ng katawan na mapanatili ang mga antas ng enerhiya, pati na rin ang mga pagbabago sa kimika ng utak at mga circadian rhythms. Ang pagkapagod na ito ay maaaring magdulot ng pag-iwas sa pakikisalamuha na nagiging dahilan upang hindi gaanong makisali ang individual sa pamilya at mga kaibigan at maging mas umaasa sa mga tagapag-alaga. Bukod dito, ang pagkaabala ng tulog at pagkapagod ay maaaring makaapekto sa mood na nagiging sanhi ng iritabilidad, pagkabalisa o kahit bahagyang depresyon. Para sa mga pamilya at tagapag-alaga, mahalaga ang pasensya at isang tahimik na kapaligiran. Ang pagbibigay ng kaginhawahan, pagpapanatili ng pare-parehong schedule, at pag-aalok ng katiyakan ay makakatulong upang mapagaan ang mga paghihirap na ito. Tulad ng nakita natin, ang mga banayad na palatandaan na ito, ang unti-unting pagkawala ng lakas at kakayahang kumilos, mga pagbabago sa mga gawi sa pagkain at timbang, at pagtaas ng pagkapagod kasama ng pagbabago sa tulog, ay madalas na mga banayad na bulong mula sa katawan at isipan na nagsasabi sa atin na ang isang mahal sa buhay na matanda ay maaaring papasok na sa kanilang huling taon ng buhay. Ang pagkilala sa mga senyales na ito ng maaga ay hindi nangangahulugang nawawalan tayo ng pag-asa. Sa halip, binibigyan tayo nito ng mahalagang pagkakataon na maghanda, parehong praktikal at emosyonal, upang maibigay ang pagmamahal, kaginhawahan at dignidad na nararapat sa bawat tao sa kanilang mga huling taon. Salamat sa paglaan ng oras para panoorin ang video na ito at sa iyong dedikasyon sa pag-aalaga ng mabuti sa mga matatanda sa iyong buhay. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, mangyaring isaalang-alang ang pag-like, pag-share at pag-subscribe sa aming channel. Tandaan, ang pag-unawa sa mga banayad na palatandaan na ito ay ang unang hakbang sa pagbibigay ng mahinahong suporta sa isa sa pinakamahalagang yugto ng buhay. Alagaan mo ang iyong sarili
at ang iyong mga mahal sa buhay. At kung mayroon kang mga katanungan o nais mong ibahagi ang iyong mga karanasan, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Nandito kami upang suportahan ang isa't isa. Hanggang sa muli, maging mabait, maging mapagpasensya at pahalagahan ang bawat sandali.